I'm still investigating that. As a matter of fact, magkakaroon ako ng hearing tungkol dyan. Patatawag ko ang MMDA, LTO, especially yung SAIC, dahil may mga allegations dahil mabagal daw yung MMDA sa pagbigay ng mga CCTV footages. Uncooperative daw yung MMDA. So nagpa-back and forth sila. I will find that out sa susunod naming hearing next week. Corina, ang importante sa akin talaga rito, regardless kung sino man yung naharang dyan sa busway o bus lane, sa EDSA, dapat hindi nakakatakas. Marami namang insidente reported na nakakatakas. Why? Kasi nga wala silang maayos na sistema para tugisin itong mga patakas na mga violators. Wala tayong mga motorcycle units na supposed to be hinahabol niyan. Meron mga motorcycle ang MMDA, ang alam ko 200 plus yan. Saan yung mga motorcycles na yan na gagamitin dapat pang tugis dyan? At nakausap ko naman yung MMDA, sabi ng MMDA, meron na daw silang memorandum of agreement with the DOTR na inaalis Inichapuera ata sila dyan sa busway. So, kinausap ko kanina ulit yung DOTR. I told the DOTR, bakit hindi na lang nila yung Coast Guard i-deputize na pwede manghuli at bilan ng motorsiklo para habulin itong mga tumatakas na violators.